Samantala, awareness campaign para sa pagtitipid ng kuryente, ating pag-uusapan kasama si Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Director Aquino, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Miss Nina, at sa mga nakikinig at nanonood ng Bagong Pilipinas ngayon. Kasama po natin si Asik Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. So, Director, can you explain to us briefly kung ano po itong You Have the Power campaign ng Energy Department kasama ang Presidential Communications Office at ano ang layunin at kahalagahan nito sa energy efficiency ng bansa? Miss Nina, Asek Arnel, ang atin pong You Have the Power campaign ay continuing na programa ng ating kagawaran ng enerhiya at ng Presidential Communication Office na tinatarget po natin ng ating mga kababayan na maging masinop at maging matalino sa kanilang paggamit ng enerhiya. Natataon ito lalong-lalo na ngayong taon kung saan nag-issue po ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. ng Administrative Order Number 15 o yung accelerated implementation ng ating Government Energy Management Program na kung saan hindi lang po ang ating pribadong sektor, maging ang ating mga kawani, ang ating pong pamahalaan ay nangunguna na at para maging mabuting ehemplo sa pagtitipid at sa masinop na paggamit ng enerhiya. Nitong nakalaang linggo, nagkaroon po tayo ng aktibidad sa kasamahan natin dito sa ating Philippine Science High School kung saan inanyayahan natin at tinuruan natin sa isang caravan ang mga estudyante ng nasabing paaralan sa masinop ng paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng ating paggamit ng renewable energy at iba pang impormasyon para mas maging bukas sila sa pag-practice nga ng energy efficiency at conservation. Magandang hapon po, Director Aquino. Base po sa report, ito daw po ay in collaboration with the United States Agency for International Development or USAID. Ano po ang role nila sa kampanyang ito? Kung ating pong babalikan, madami pong naitulong ang ating USAID sa ating Department of Energy at ang ating pong energy family. Kung babalikan po natin sa ito pong linggo ito, sinamahan po tayo ni Executive Secretary Bersamin sa paglo-launch nga po ng ating Emergency Operation Center, maging po ng ating Mobile Emergency System kung saan ang ating pong solar power ay maaaring gamitin at i-deploy para sa ating energy resiliency efforts. Dito naman po sa ating communication at kampanya sa energy efficiency, sila po ay ating naging katuwang sa paggawa po ng ating mga material na ginagamit para turuan po at bigyan ng kaamalayan at kaalaman ng ating mga kabataan sa mga best practices at kanilang mga maliliit na bagay na maitutulong nga po sa ating kampanya sa energy efficiency at conservation. Basically, sir, ano po ba ang role ng communication para ma-foster ang sustainability sa bansa, lalo na po sa usapang enerhiya ngayong panahon ng El Nino? Malaki, Miss Nina, malaki ang bahagi na ginagamanan ng mainam, maliwanag, at madaling maintindihang impormasyon para maisaibuhay at magawa sa pang-araw-araw na practice ng ating mga kababayan itong energy efficiency. Maririnig niyo po ang ating kalihim na si Secretary Lotilla na pinaalalahanan at pinasalamatan ang ating mga kababayan sa kanilang pakikipagtulungan sa atin. Kung titignan nga po natin yung mga nangyari nitong nakaraang araw na kung saan nagkaroon po tayo ng pagnipis sa reserba na nag-result sa red alerts, pinasalamatan natin ang ating mga kababayan, ang ating mga stakeholders dahil naibsan nito sa kanilang mga practice, sa kanilang mga pagtulong dito sa energy efficiency sa ilalim nga po ng ating interruptible load program, yung kanila pong pakikipag-cooperate sa atin na iniiwas po, inilipat ang kanila pong mas malalaking pangkonsumong load sa mga oras nga pong medyo mahigpit o ma-tight yung ating supply. So ang ating pong continuing na paalala sa ating mga kababayan, at hindi po natin maiiwasan na gumamit ng air conditioner dahil nga po sa matinding init,
maiibsan na lang po natin yung ating consumption kung hindi po natin ibababa ng todo yung thermostat. Ang ating pong payo is 24 degrees. Panatilihin po nating ma-maintain, malinis po yung air filter ng ating air conditioners. At yun na lang po muna ang ating paalala sa ating makabayan para maibsan nga po rin ang pagkonsumo nila ng enerhiya ngayong panahon nga po ng tag-init. Director Patrick, sa mga ganitong awareness campaign, importante yung role ng ating mga kabataan. So gaano po kalaki at kahalaga ang role na gagampanan ng mga kabataan sa kampanyang ito? Napakahalaki, Asek Arnel, ang gagampanan ng ating mga kabataan. Kung titignan nga po natin ang ating demographic, sila po ang isa sa pinakamalaking bahagi ng ating populasyon. At sila rin ang magtataguyod sa kanilang pangungulit sa ating social media ng mga bagay-bagay na makapagpapaalala nga sa atin. Kaya nga po dun sa ating kampanya, ginawa po natin ito ng meron pong mga interactive games, meron po tayong mga digital comics at mga maiikling video kung saan ini-engage po natin ang ating mga kabataan na paalalahanan sila na sa pamagitan nga ng mga bagay na ma-enjoy nila para sa mga practices nga po ng energy efficiency. Isa sa aming ginawa dito sa Philippine Science ay yung parang energy scavenger nga po at tinignan natin ang ating mga kabataan na examinin, tignan sa kanilang mga kabahayan yung mga ginagamit nilang appliances dahil mabanggit ko lang sa inyo, Asek Arnel, na meron tayong mga tinatawag na phantom load. Yung mga appliances nga po natin na hindi natin namamalayan na kumukonsumo na pala ng enerhiya, pwede naman po natin siyang bunutin or i-switch off nga po siya pansamantala at i-on na lang siya or i-plug pag gagamitin. So, yung ating po mga kabataan dun sa ating natapos na activity na nagkaroon po sila ng realization na madami pala silang pwedeng maitulong. Magiging mas aware lang sila, nagagawin nila ito on a regular basis. Makakatulong na sila hindi lamang sa pagbaba ng konsumo ng kanilang enerhiya, pati rin dun sa magiging ultimately yung kanilang pangkalahatang bill sa kuryente kada buwan. Okay, maganda po yan na ini-involve natin ang ating mga kabataan. Yung anak ko nga po, nung magcha-charge ako ng cellphone, ba't di nagcha-charge? Yung pala in-off niya, sin-switch off niya. Yung parang, mas nakikita mo kasi, di ba, may sin-switch off. Sabi niya, Yung power save. yes, only use it when you need it. So, Sila malaking kumukonsumo ngayon. that's right. So, it's good na nakakarating rin sa ating mga kabataan at nagiging aware po sila. Pati tayong mga matatanda can also learn a thing or two from them. No? At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, paano po natin i-materialize po at isasagawa ang promotion ng pagtitipid, tamang paggamit at pag-sustain ng kuryente sa bansa sa pamamagitan po ng kampanyang ito? Ang atin pong kampanyang ito, pinofocus dalawang bahagi siya. Nais ko nga i-share. Yung isa nga pong bahagi nito ay yung pinaalalahanan natin, meron tayong mga practices na pinapakita na pang-araw-araw na maaaring gawin ng ating mga kababayan para mas bumaba ang kanilang konsumo ng kuryente at ng enerhiya. Meron rin po itong bahagi na ating paalalahanan, yung ating mga tinatawag na mga energy labels, na kung tayo po ay mag-i-invest, pumili na po natin yung ating mga appliances na mas mataas ang rating, mas madami pong star, dahil pag inoperate po natin ito, mas matipid ito. Ito ay sa ilalim po ng ating Philippine Energy Labeling Program. Bukod pa dito, nakikita rin natin sa mga caravan na ginagawa natin sa programang You Have the Power, yung potensyal ng paggamit ng ating electric vehicles, whether it's light electric vehicles or yung ating mga four-wheelers. At more importantly, ang nagiging kabahagi o katuwang ng energy efficiency sa ating sustainability ay yung paggamit ng renewable energy. Pag pumunta po tayo dito sa mga caravan nito, makakita po tayo ng mga aplikasyon ng renewable energy. Halimbawa po yung ating solar panel para sa bahay, para po dun sa ating mga ilaw na makakatulong po bukod dun sa pag-practice natin ng energy efficiency, tungo nga dun sa mas komportable natin at mas sustainable na paggamit ng ating mga resources. Director Patrick, sa amin sa sektor ng agrikultura ay ini-encourage na rin namin ang paggamit ng solar-powered irrigation dahil malaki ang naitutulot na katipiran sa aming mga magsasaka, lalo na doon sa mga patubigan.
Hanggang kailan naman po magtatagal ang kampanyang ito at ano po ang inyong mga susunod na lugar na inyong pupuntahan para sa You Have the Power campaign, Director Aquino? Maraming salamat, ASEC Arnel. Meron po tayong existing framework within ng Kagawaran ng Enerhiya at ang DA. Maraming salamat sa pakikipagtulungan rin doon. Ang ating You Have the Power campaign po ay tatakbo po ito sa buong taon. Ang susunod po nating leg ay sa Iloilo kung tama po ang aking pagkaalala. Later po sa buwan ng Mayo. At ang mga susunod naman pong other stops natin is sa North Luzon, at sa atin pong Mindanao region sa Hunyo at sa Hulyo. Alright, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa pagkakataon. Ang ating pong patuloy na paalala dito sa Gagawaran ng Enerhiya, you have the power. Energy efficiency starts with you. Tulong-tulong po tayo para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy.